Magandang araw. Ngayon tutuloy natin yung pag-aaral natin sa computer, yung pag-ating reformat sa ating computer, pag-reformat ng Windows 10. Pero meron din tayong Windows 7 kung mga computer niya medyo mahina ng 4G na lang ang memory o 2GB, pwede nyo Windows 7 gamitin nyo. Okay, yung Windows 10 natin, ayan, papaformat natin ito ng Windows 10. Reformat tayo ng Windows 10, kailangan ka may bootable USB. Ayun yung bootable USB natin. Tuturo ko sa inyo kung paano maggawa ng bootable USB. And then, nakakabit na siya kaagad pagka pinandar mo yung ating computer. Okay, pandarin natin yung computer natin. Ayan, pag pinandar natin yung computer natin, may nakalalabas dyan. Pindutin mo yung F2. Ayan. Yung F2. Ayan, unahan tayo, dapat napindutin natin yung F2 bago lumabas yan. Control Alt Delete lang. Then F2. Ayan, pinipindot-pindot ko yung F2 habang hinihintay natin para pumasok tayo sa BIOS. Ayan, papasok tayo sa BIOS. Ayan ang BIOS na tinatawag. Pupunta ka sa BIOS, pupunta ka sa boot. Ayan, yung first boot mo dapat, ayan, yung first boot mo na yan dapat nakalagay dyan USB. Nakita mo walang USB, ibig sabihin nakadisconnect yung ating USB, hindi nabasa. Kailangan dyan ang first boot dyan USB. Kaya ang gagawin mo dyan, pubunutin mo lang muna uli yung USB at saka mo isasaksak ulit. Okay, pero meantime papatayin muna natin siya. Yan. Yan, ipinatay lang natin, isinaksak lang natin uli sa iba yung USB. May time talagang ganyan. Then, pindutin mo uli yung F2. Kaya minsan nakala nyo hindi tama. May time talaga hindi binabasa yung USB yan. Pindutin mo ngayon yan. Tingnan mo kung lumabas na USB. First boot mo dapat USB. Yan, USB. Second boot mo hard disk. Yan, tama na yung hard disk, disable yung pangalawa. Then, exit ka. Save and save change. Ayan, save change. Ayan, nakita nyo ba? Ayan, save, change and exit. Yes. Ayan. Dapat yan, dire-diretso na yan. Papasok na sa bootable na USB. Pag hindi pa, meron ka pang isang option. Tuturo ko pa sa inyo isang option. Ayan, hindi pumasok. Ibig sabihin, may isa ka pang option. Control Alt Delete uli. Then, F11. May pwedeng F11, pwedeng F12, depende sa motherboard mo. Ayan, nakita mo yan, may nakalagay USB, hard disk, and then EPI. Yung punta ka sa hard disk, ayan, sa hard disk yan. And then, makikita mo, didiretso na yan sa pagre-reformat. Kaya nag-diretso na yung ating reformat. Inilipat ko lang yung USB sa harap. Kasi yung USB sa likod naglo-loose. Ayan, nakita nyo. Kaya medyo nagtagal ako ng konti. Kasi nilipat ko yung USB natin sa harap. Then ayan, nagre-reformat na tayo ng Windows 10. Ayan. Then sa Windows 10, ayan, mapansin nyo, nakalagay may option ka. Option ng United States, English, then next mo lang siya. Then pagka next mo sa kanya, install. Okay, yan yung ating Windows 10, iba't ibang klase, home na activate, itong activate na gagamitin natin para hindi na tayo, para genuine na siya. And then Pro, then Enterprise. Pwede ka naman na sa Pro. Yan, sa Pro tayo gagamit, Pro ng Windows 10. Then in-next mo siya. Pagpasok mo sa next, i-accept mo lang to. Then, i-customize mo siya para maayos mo yung hard disk. Yung hard disk niya, i-delete na natin silang lahat. Kung bago na may hard disk mo, wala pa yun talaga. Zero talaga yan. I-delete mo ngayon siya. Delete. Ayan, delete. Punta ka lang sa delete. Ayan, katulad nito. Hindi mo na kailangan deletein nito kasi wala naman talaga siyang partition nito. Di-deletein mo yung 14.3 GB. Pindutin mo siya. Tapos i-delete. Make sure na walang mabubura. Ito, hindi ko muna didilitin yung dati ko kasi pag binura ko to, wala na, mauubos lahat yung laman sa loob. Kung reformat lang yung gagawin mo, huwag mong burahin yung D.
yung silang burahin mo para hindi mabura lahat. Pero kung gusto mong burahin lahat, pwede naman, ikaw na ang gagawa. Halimbawa, gusto kong burahin, pwede kong burahin yan. Pero for safety ng aking mga gamit dyan sa loob ng computer na to, sa hard disk ko, hindi ko muna siya buburahin. Ito na lang ang i-format ko. Pagka nakita mo, wala nang delete yan, pero may nakalagay na new. I-new mo na siya, ayan, new. Then apply. Then i-okay mo siya. Then nakikita mo, ayan, naging na-new na siya. Nagkaroon na siya ng new hard disk. Then sabi sa kanya, pag ni-apply mo siya, to ensure that the Windows feature work correctly, Windows might create additional partition. Kailangan mo raw siya i-partition pa. Diba, papartition natin siya. Inyunyo natin, babawasan natin siya ng, o gagawin na lang natin siya ng 48,000. 48,000. 48,000. 00. Yan, 48,000. Then, i-apply mo sa kanya. Then apply. Yan, hindi pa rin siya nakuha. O sige, didelitin na natin. Kung ayaw talaga mabura, na gusto niya burahin lahat, burahin mo. Ayan, burahin mo. Delete mo rin yung isa. Yan, wala na. Buo na siya. Ito na yung buong hard disk mo. Ngayon, magpa-partition ka. Gagawa ka ng partition C at saka D. Inyunyo mo. Nakita mo ito, 238,000. Kaya kung gagawin mo, 100 GB, 100,000, i-delete mo muna siya. Ayan. 100,000 MB kasi yan, MB. Ayan, 100,000, apply. Then okay. Then tingnan natin kung ilan na lalabas. Ayan, nakita mo ilan ang lumabas. Nakakakuha ka ng primary 97 GB. Tapos ito na lang yung natira. Ito mga kasi automatic, ito yung recovery system saka yung reserve, automatic na lalabas yan. Tapos ito ng hindi pa nare-report na poporma na pa-partition mo na rin. 135 GB. Partition mo, new mo lang ay na-apply. Then ayan, nakapartition ka na ng dalawang primary tsaka itong mga reserve. Okay, dito i-format mo muna siya. Yan, format. Then itong pangalawa i-format mo din. Yan, pinormat natin pareho. Tapos dito ka sa 100 GB mag-install ng program mo. Ine-next mo lang siya. Yan, next. Yan, dire-diretso na siya. Then ayan, nagka-counting siya. Nag-grab na yan, kinat-cut ko lang kanina dahil yung ating video haba, kaya nakita 74% lang. 74%, 75, 76. Then kakat ko lang, ipapost ko lang para wag masyadong mabay video natin. Ayan, 92% na tayo. Ayan, 92% na yung ating pagre-reformat. Sensya na kayo, mayroong X lang mga boses. O boses ng kapitbahay, napakaiingay. Ayan, 97% ang ating reply. 100% yan, nakita nyo. Gagalaw na silang lahat. Tandaan nyo rin, pag partition, hindi pare-pareho din, ha. Yung lang pinakita kong partition, nakita nyo, biglang napakadami ng lumabas. Pero lalabas yan sa ating properties mamaya, dalawa lang silang lalabas. Yan, nasa completion na tayo, sa pagka-complete na tayo. Yan, restart. Pindutin mo lang kahit anong pindutin mo sa keyboard yan, no? Para mag-restart. Yan. Yan, titingnan mo, baka mag-reformat uli. Ayan, kailangan hugutin mo na USB. Pag pumasok ulit sa reformat, patay mo muna yung computer. Tingnan mo kung papasok sa reformat uli.
Makikita mo naman yan kung papasok sa reformat eh. Patayin mo na lang yung computer. Hugutin mo yung bootable USB mo. Checkin muna natin kung papasok ba sa... Dapat kasi pag restart mo, bunutin mo na yung bootable USB mo. Kung hindi, maaaring mag-reformat siya ulit. Yan, pero hindi na pumasok sa bootable USB. Pumasok na siya sa formatting. Yan. 25% ready. Getting ready na daw. Then yung ating pagpo-format, tatandaan nyo, kung 4G lang ang memory mo, mas mabuti pang mag-Windows 7 ka na lang. Kahit papano, kung Windows 7, hindi ganong mabagal. Pag Windows 7 kasi, hindi masyadong memory. Kung 8GB yung memory mo, kahit papano, okay na rin yung Windows 10. Pang office lang. Lalo na kung lalagyan mo pa ng video card, mas lalong maganda. Yan lang naman ang kalaban mo sa pagre-reformat, medyo matagal. Di mas lalo na siguro kung nabutan nyo pa yung XP. Kalahating oras reformatting pa lang. Pag-install pa ng mga program. Kaya kung may magpapagawa sa inyo, iuwi mo na rin kung kayo pwedeng iuwi. Kasi maghahanap ka pa ng mga driver niyan. Yung mga driver ng sound card. Ayan, yung motherboard kasi na yan. May mga driver yan. Yung kaya pag nakakabili ka ng computer, bumili ka ng computer, hingin mo yung CD. May CD kasi yung motherboard niyan. Yung audio card, sound card, yun ang kailangan mo. Ngayon lalagyan ko na pala ito ng speaker para makita natin kung tutunog siya. Kasi kailangan yun. Talagyan na natin ng speaker. Lagyan na natin ng speaker. Yan, lagyan natin ng speaker para makita natin kung okay yung sounds. Kasi pag reformat, minsan hindi nababasa yung audio, hindi nababasa yung internet, yung LAN. Minsan hindi nababasa yung video card, sound card. Yan. Kaya dapat pag nag-reformat ka, lahat na yun mabasa. Yan. Yan yung ating computer. Yan, nag-restart na siya. Dinugutin mo na yung bootable USB mo. Yan, bunutin mo na yung USB bootable mo. Hindi naman na kailangan yan. Once na na-restart na siya, bunutin mo na yung bootable USB mo. Then, paalala ko pala sa inyo, kailangan huwag mo na nakakabit yung internet pag Windows 10. Huwag mo na ikabit yung internet. Huwag mo na ilagay yung LAN. Ito, yung ating internet sa LAN. Then, ano ba itong i-install natin? Siyempre, kailangan mo ng bootable na USB para sa Windows 10. Paano ba magawa ng bootable USB? Comment ka lang, gagawa tayong bootable USB. I-demo ko sa inyo paano paggawa ng bootable USB. Pero kung meron ka naman ng bootable USB, hindi mo lang alam yung procedure kung paano magpo-format, ganyan lang. Then, sabi ko sa inyo, kung hindi ka papasok sa BIOS, pindutin mo itong F2,
F8, F9, F10, F11 hanggang F12. Yan kasi minsan para makapasok ka sa booting. Medyo talagang consuming time lang, pero mas maganda na makita nyo step by step na wala tayong puputulin kung anong lalabas dyan pagka nangyari na siya. Pwede nyo na may forward kung nasa sa inyo na rin, kung iinip kayo, forward nyo na lang. Okay, at ayan yung ating ano pa ba ang gusto kong turo sa inyo. Ayan, yung palang ating battery. Ayan, yung battery ng ating CPU. Yung battery ng CPU pagka minsan sira na, nasisira din kasi yan. Pagka yan nasira na, minsan hindi ka makapanood sa YouTube kasi battery yung time mo pala hindi na tama yung time mo. Kailangan mo palitan mo na yung battery mo, palaging balik ng balik sa dating time. Halimbawa kung 2006 yung iyong motherboard, palaging balik ng balik sa 2006, tapos hindi ka makapag Facebook, hindi ka makapag YouTube kasi nga yung time ng memory clock ang tawag dyan. Ayan, memory clock. Yan, memory clock ang tawag dyan. Yung memory clock mo pala hindi na tama yung oras. Kapag yung memory clock mo sira na, ang tendency nun, yung computer, bakit ka mo palagi na lang hindi ka makapag YouTube, hindi ka makapanood na makapag Facebook kasi yung time mo, check mo yung time kahit sa cellphone. Pag yung time mo hindi nakaset ng time, hindi ka makakapanood ng YouTube, or makapanood ka man, yung Facebook mo hindi gumagana. Yun ang kahalagaan ng setting ng time kahit sa cellphone. Tested ko na yan. Pag hindi nakaset yung time mo, yun ang nangyayari. Okay, pause ko muna to para para huwag masyadong mahaba yung video. Ayan, pumasok na tayo sa Cortana. Ayan, talagang dire-diretso lang yan. Hintayin mo lang siya. Huwag ka lang nang gagalawin dyan. Dire-diretso lang yan. Then yan, mamimili ka lang. Siyempre United States na pipiliin mo, yes mo na lang. Then United States, yes mo na lang. Then skip mo na to yung additional keyboard, skip. Then internet connection, siyempre hindi, sabi ko sa inyo huwag niyo muna lalagay internet connection, skip. Then pangalan mo, pwede ka naman maglagay ng yung PC name mo, halimbawa PC, ikaw na lang, pangalan mo, bahala ka, ikaw na maglagay. Then password, pwede ka na maglagay ng password para hindi nabubuksan ng iba, pero ito hindi ko muna lalagay ng password para hindi na-hassle. Ayan, next. Pwedeng maglagay, pwedeng hindi. Then yung make Cortana your personal assistant, huwag mo lang assistant si Cortana sa sa'yo, kung yes mo o no mo, pwede rin. Ako, nuno ko na lang. Tapos ito, yan, i-accept mo na lang yan, yung mga naka-highlight na yan. Then papasok na tayo sa finishing touches. Yan, nag-high na. High ka din. We're getting everything ready for you. Don't turn off your PC. Then kung may mga katanungan kayo at napanood nyo to, kung may katanungan kayo, i-comment nyo lang. Then
ibibigyan ko kayo ng Facebook, then Facebook Messenger kung saan ako may message, then magbi-video call tayo para maituro ko sa step by step, para matutunan nyo. Kung lalo't hindi naman tayo magkalapit ng lugar, pwede ko kayong bigyan ng tutorial ng step by step kung paano. Oh, medyo marami lang na-hassle na tunog, pero sensya na kayo. Okay, yan o, nakita nyo, tapos na tayo. Then, punta tayo sa ating my computer. Yan, tapos i-right click mo yung my computer, right click, properties. Makikita natin kung anong speed nitong computer na yan. Yan, o. Anong speed ng computer? Computer niya memory 6 GB. And then, ang Microsoft niya, yan o. Yun yung product key. Then Windows 10 Pro. Ayan, Windows 10 Pro. Ayan. Then, tingnan natin yung device manager. Ayan, punta tayo sa device manager. Tingnan natin device manager kung nabasa ba lahat. Ayan, yung Windows 10, oh, nabasa lahat. Wala ka nang i-install na driver. Nabasa lahat. Okay? Ganyan lang kabilis yung ating pag-reformat. Salamat sa inyo at sa susunod ituturo ko naman sa inyo kung paano pa natin pabibilisin yung ating Windows 10. Salamat sa inyong panonood at patuloy lang kayong tumutok sa ating tutorial ng computer. Salamat and God bless us all. Thank you.